ng gabi po sa ating lahat. Sorry po. So, yan po. Welcome pong muli sa atin pong lahat. Amen. Dito po sa actual, maging sa online po, magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat. At saan man po kayong dako ng mundo, araw man dyan, or gabi, katulad po dito sa Pilipinas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon pong araw ay tayo po'y dadako muli sa atin pong gawain, sa atin pong middle of the week. Amen po, sa kaligatan po ng linggong ito. Grabe, ito po ba yung first Wednesday? Tama po ba? First Wednesday or second Wednesday of the month of May. Amen po ba? So, welcome pong muli sa ating lahat dyan sa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po'y muling dadako sa gawain po na kung saan tayo po'y magpasalamat sa Diyos na tayo po'y dinako ng ating Panginoon sa lugar na ito upang tayo po'y magkatipon at magpuri po sa atin pong Diyos na dakila. Amen? Sabi po dito sa salita ng Diyos, kung meron po kayong Bible dyan, tayo po'y makibasa sa Efeso chapter 6, verse 7 to 8. Ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi po sa tao. Verse 8, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, nino man maging siya man alipin o malaya. Palakpan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, hindi po tayo naglilingkod sa tao kung hindi po sa ating Panginoon. At gawin po nating masaya. Bigay po natin yung buong puso po natin sa ating pong Panginoon, yung masayang paglilingkod. Dahil alam po natin na ang bawat paglilingkod po natin, bawat sakripisyo po natin, bawat ginagawa po natin ay tunay na may gantimpala pong nakalaan para sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Tayong lapong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Kung kayo po'y nariyan sa online, maaari po kayong makisabay sa ating pong pananalangin ngayong gabi. Malaya po nating itaas ang ating mga kamay. Malaya po nating buksan ang ating bibig o ating puso na dumudulog po sa ating Panginoon ngayong gabi. O Amang Banal, muli Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos. Kami po'y maglilingkod sa iyo ng may masayang puso, may masayang pasasalamat, Panginoon, O Diyos, sa iyong pangalan, Panginoon, ngayong gabi. Salamat, Panginoon, dahil pinagkatipon mo kami, pinagkaisa mo kami, Panginoon, sa aming pong gawain ngayong gabi. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, dahil kami po yung pinagkatagpo, Panginoon. Katagpuin mo kami, O Diyos. Masumpungan ka namin. Even, Lord, sa mga kapatid po namin na nasa online, Lord God, alam po namin, Panginoon, na kami po'y sasamahan mo simula umpisa hanggang matapos, Panginoon, ang aming gawain ngayong gabi. Kasama po ng aming pastor na magbabahagi ng iyong salita. Ngayong gabi, Panginoon, ay bulutin mo siya, O Diyos, ng iyong banal mong dugo. Samahan mo siya, Panginoon, ng iyong banal mong espiritu. Kami din po, Panginoon, na makikinig, O Diyos, ng iyong salita. Hindi po ito masayang, Panginoon. At hindi po namin nakahayaan, O Diyos, na kami po'y nakikinig lamang. Kundi ito po'y aming ipapamuhay, itatanim sa aming mga puso, Panginoon, upang ito po'y aming magamit. It's not about ourselves, O God. It's all about you, Jesus, O God. Kaya po kami narito, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo po namin dinudulog lahat. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, sa iyo po namin ibinabalik sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. So ayan po, balik ko po sa ating music team. Hallelujah, praise God. Muli po tayo pumalakpak para sa ating Panginoon. Amen. Grabe nga po, napakabilis ng panahon. May na muli, amen po ba? At ito nga yung unang Wednesday ng May. At kailangan po talaga na may God bless us. May we walk to God. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong gabing ito po naman ay umawit din tayo para sa ating Panginoon. Amen. Tayo ba ay nagagalak na pumuri para sa ating Panginoon? Amen. Kung gayon naman po, ibigay natin ang ating buong puso sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. Hallelujah.
Come on, clap your hands to the Lord. Muli po natin purihin ang ating dakilang Diyos. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na unang umibig sa atin. Hallelujah. Come on, sama-sama po natin buksan ang ating mga puso, ang ating mga buhay para sa ating Panginoon. Hallelujah. My Savior, Redeemer, blessed be from a mighty clay, Almighty, forever. I will never be the same as you gave me from the everlasting. Yes, Lord, to the world we live, the Father's only Son. One more time, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever. I will never be the same 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Everybody sing, you live, you died, you rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, declare it, my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Hallelujah, you live, you live, you died, you rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. One more time, 'cause you live, you died, you rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Come on, close your eyes and let us pray. Let us open our heart. Muli tayo lumapit sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na walang kapantay. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang tunay na aming hari. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Hallelujah. Muli mong hipuin ang puso ng bawat isa, Panginoon. Muli ka naming dinadakila, pinapasalamatan, pinaparangalan, Lord.
Lord, sa gabing ito, Panginoon, naway kay aming masumpong. Katagpuin mo muli ang puso, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Muli mong hipuin ang puso ng bawat isa, Lord. Muli mong iparanas ang iyong banal mong presensya. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na purihin ka sa spirito at katotohanan, Panginoon. O come on, mga kapatid. Muli tayong dumulog sa ating Diyos. Muli tayong lumapit. Muli tayong magpakumbaba sa paanan sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, tataas ang ngalan mo, Panginoon. Taas po natin ang ating dalawang kamay at tayo malayang umawit sa ating Diyos. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, ever cease to worship you. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your
glorify our Father. Nothing compares to the promise I Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Oh, come on, declare it. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares. Nothing compares to the promise I Nothing compares. Nothing compares to the promise Nothing I compares. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares, Lord. Oh, forever we love you, Jesus. Hallelujah. We shout. The power and majesty, Lord. Sa'yo lamang ang lahat, Panginoon. Ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng parangal. Ang lahat ng pagsamba ngayong gabi, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything, Lord. Patuloy ka naming itataas. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Thank you for the peace, for the joy, for the love, O Lord. Salamat sa lahat, Panginoon. Salamat sa iyong dugo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Karapat dapat kang pasalamatan, awitan, dakilain, sambahin at purihin. Hallelujah. Di ka nagbabago, Panginoon. Kaya patuloy ka naming itataas. Patuloy ka naming aawitan at patuloy naming isusuko ang aming puso, ang aming buhay, at ang lahat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba, magpakailanman, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.
po na palakpak, na papuri po sa ating Panginoon. So ayan po muli, welcome po kayong lahat sa ating pong midweek service, sa ating kalagitnaan po ng linggo. Amen. Kumustahin mo nga naman yung katabi mo. Amen. Kumusta ka naman? Amen. Brother and sisters. Amen po ba? So, masaya po ba tayo na tayo po ay naglilingkod sa Diyos? Amen. Wala pong malungkot. Amen po ba? Napakasarap po at masaya pong nagpupuri po o naglilingkod po sa Panginoon. Amen. Yung iba po, parang sabi nila, uy, boring, ang hallelujah. Amen po ba? Pero sa paningin po ng Diyos ay grabe po. Ang sarap po ng pakiramdam. Amen po ya, yung joy, yung peace. Amen po ba? Hallelujah. So, yan po ang pinakamasarap na ginagawa po ng mga mananampalataya, yung magpuri, makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon pong gabi, welcome po natin muli ang ating butihing pastor all the way from Canada. Yan. Konting panahon na lang po, makikita na po natin uli si pastor. Amen. Excited po talaga tayo na makita po siyang muli. So, ayan po, welcome pong muli sa ating lahat dito sa online at sa actual. Amen. So, ready na po ba? Hindi pa po. So, ayan. Muli, marami pong salamat sa inyo pong pakikiisa sa atin pong midweek service. So, ayan po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon sa buhay po ng ating butihing pastor. At po tayo tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang banal, marami pong salamat o Diyos sa kalagitnaan ng linggong ito, Panginoon. Na kami po ay binigyan niyo po ng lakas at hininga. At amin po itong ginagamit para sa iyo po ay sumamba at makinig sa inyong banal na salita. Salamat po, Diyos, dahil ang oras nito, ang araw nito ay naitalaga para sa pagkakatipon, para ikaw ay itaas, dakilain, sambahin, at mag-aral sa inyong pong banal na salita upang kami po lumalim sa kaunawaan, lumago sa pamumuhay na nakakalugod sa inyong Panginoon. Dalahin ko po, Ama, na sa bawat pakikinig namin, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming pong mga puso, maipamuhay namin sa pang-araw-araw at maging sa akin, Panginoon, magbabahagi, pangunahan po ako ng iyong banal na spirito. Ng inyong salita, Panginoon, siya ko pong maibahagi sa actual, sa online, at magdala ito ng kaunawaan, kaliwanagan, instruction, inspirasyon, at impact sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. We praise and worship you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Ayan, can you all be seated po, and blessed Wednesday sa lahat po ng mga kapatid natin na present sa church at sa mga kapatid po natin sa online. Ayan, you're very much welcome. At salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagtataguyod, tuloy-tuloy na pagsubaybay, and God will continually bless you with wisdom, especially His Word. And bago po ako mag-share ng mensahe ngayong gabi, nais ko pong mag-share ng isang funny story. This funny story taken from Bisaya soldiers. So once upon a time, meron pong operation na partly in Mindanao, nagaganap itong operation na ito. And it was led by American soldier. So nung sila po ay nasa operasyon doon sa Mindanao, then itong sumusunod po na sundalo, na naging sundalo sila pero they are not most educated. They undergo some training pero hindi sila magaling mag-English. And then sabi po ng kanilang leader habang sila nasa operation, sabi niya, men, sabi niya, halika kayo, men. Sabi niya, ari. Then nung habang nauuna na siya, sabi niya sa Bisaya na sabi niya, men, come on. Sabi niya, yes sir, what? Sabi niya, pagtalikod, sabi niya, follow me. Tapos sabi ng Bisaya, what? Follow me. Tapos suddenly, kumuha po ng kahoy yung Bisaya, tapos pinalo niya yung kanyang leader. And then sabi niya, why you do that? Sabi ng Bisaya, you said, follow me. Follow me. So, sometimes, misinterpretation. So, malinaw yung instruction sa English, follow me. But the one who received the instruction is,
na misunderstood. Instead, sabi niya, follow me. And then, pinalo niya yung kanya pong leader. So, naintindihan niyo pa ibig ko pong sabihin? Sa part na yon, talagang hindi niya naintindihan yung instruction. Ayan, so I hope and pray na habang po ako nagpipreach, amen, you receive the divine instruction and then inspiration sa Word of God. Amen. Pakisabi siyang katabi, follow me. Okay. Pakisabi sunod, follow me kung natutulog na ako at hindi nakikinig. Ano lang, naman dampi ng pagmamahal lang. Dampi ng pagmamahal. Yung mga nasa online, I know, we are all excited to listen and learn from the very word of the Lord. So my topic is very controversial topic. This topic is a very deep topic. This topic is, I think, the most awaited topic. And this topic is the most rewarding topic sa mga Christians, sa mga namumuhay sa kaharian ng Diyos, sa mga nagko-confess, nagpo-profess that they are what we call follower of our Lord Jesus Christ. Amen. So ito pong topic, title niya is about becoming Christ disciples. Ayan, napakatindi po, no? Becoming Christ disciples. So, before I go on, I have a question po sa bawat isa sa atin. Sino po sa inyo makakapagsabi that you are one of a kind or you are one of Christ disciples? Sino pong makakapagtaas ng kamay na, yes, I am already a Christ disciple? Pakitaas yung kamay. Ayan. So, may iilan. Ang iba hindi pa kumbinsido sa sarili niya that you are really Christ disciples. Ang iba naman, you are convinced by so many fruit and sacrifices that you are now Christ disciples. But don't worry, the topic is becoming. Kumbaga, andun yung how to become or paano ba ako maging isang talagang totoong followers ng ating pong Panginoon. Of course, kung meron po tayong pinapalo, meron tayong pong sinusundan, meron tayong pinapakinggan, it should be our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Dapat si Lord yung number one, si Lord yung priority, and the word disciples, amen po ba? The word becoming, dumadaan siya sa tamang proseso para maging isang totoong genuine disciple ng ating pong Panginoon Jesucristo. In another thing, the word disciples simply means student or learner, or not just as a follower, but also a student that willing to invest, willing to give up everything, and then to invest Christ relationships. And another thing, the word disciples means learners, student, and then followers. Yun yung tatlong word na yan. Kumbaga, biyan sa mga pinapalo mo ngayon, biyan sa mga pinapakinggan mo ngayon, biyan na dapat dun ka natututo, walang iba dapat po kay Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga, there are time I always encourage you to read Matthew, Mark, Luke, John, and the book of Acts, because I want you to learn the life of our Lord Jesus Christ, and I want you to learn those who learned the life of our Lord Jesus Christ. Pwede bang palapakan muna natin si Lord, mga kapatid? Amen. Because if you learn someone or somebody na hindi po siya faithful na followers o learner o student ng ating Panginoon, then you are following the wrong person, or you are simply following the mislead person. So sa ating po introduction, Luke 14 verse 33. So it's all about verses, and hindi siya mahaba.
Isang page lang sa bond paper. Sabi po dito, so then, si Lord po, all express, all preachings, lahat po ito word ni Lord. Ulitin ko lang po sa atin para ma-reveal sa atin kung hindi tayo masyado nagbasa ng Bible, or kung nagbasa man tayo, ipaunawa sa atin ng Banal na Espiritu ang kahulugan ng bawat mensahe, bawat salita ng ating pong Panginoon. Luke chapter 14, verse 33, sabi po ni Lord, so then, none of you can be my disciple who does not carefully consider the cost and then for my sake give up all his own possessions. Kumbaga, sa una pa lang, sa topic na becoming Christ disciples, meron na agad warning po ang ating pong Panginoong Hesus. Na to become His disciples, His students, to become one of willing to learn from Him is not easy at all. Amen po ba? Pero ang priority dapat ng church ay mag-develop ng isang Christ disciples. Amen. Hindi po ng religious disciple, kundi isang Christ disciple na kung saan meron pong marka, meron pong dumaan siya sa tamang process ng understanding sa Word of God. So sinasabi nun ni Lord, wala ni isa sa atin ang pwedeng maging disciple na hindi po kinoconsider ng maingat yung cost. Alang-alang sa Panginoon na dapat kaya nating i-give up yung all possessions. Pag sinabing all possessions, naalala ko yung isang binata na nagtanong siya ng, Lord, how to inherit eternal life? Kasi po, alam niyo, ang tao ngayon, pagkatanungin mo, gusto mo bang mapunta sa langit o sa impyerno? Ang sagot niyan, gusto kong pumunta sa langit, ayoko sa impyerno. Pero ang tanong, gusto mo bang sumunod sa Panginoon? Hindi, gusto ko lang pumunta sa langit. Ulitin ko ang tanong, gusto mo ba talagang sumunod sa Panginoon? Hindi, gusto ko lang sumunod. Ay, gusto ko lang pumunta sa langit. So, marami pong tao ngayon, gusto nila yung buhay na walang hanggan, pero ayaw nila sa Savior. Are you ready po mga kapatid? Gusto nila ng place, pero they don't like the person. Ano sabi ng Lord? Lahat ng disciple ko o followers ko, kung nasaan ako, andun din sila. So kaya, kailangan po natin maingat na ikonsidera yung cost, ang kahalagahan ng Panginoon, rather than sa mga material na bagay dito po sa sanlibutan. Kasi people nowadays, they love possessions. They love pleasures. And they are no longer following our Lord Jesus Christ. And sometimes, minsan, ganun tayo eh. Kaya sabi ni Lord, it's not easy at all maging disciple niya. Kasi doon lamang po sa mga nag-iingat, kumbaga, dapat kinikwenta natin yung cost pag susunod pala ako sa Lord. Kailangan siya talaga dapat ang priority, siya dapat yung una. Yung isang binata, di ba, nabanggit ko, sabi niya, Lord, paano ba mag-angkin ng buhay na walang hanggan? He was so rich. Then sabi ng Panginoon, give up all your possessions, sell everything, and give it to the poor. Then after that, then go back home, and then you will have riches in heaven, and then follow me, becoming one of my disciples. And after nung narinig niya yung instruction and very inspiring words, and suddenly, it become discouragement sa kanya pong buhay. Kasi he was so rich. He's not willing to give up all his possessions. Because we think, ang possessions na meron sa kanya, I'm talking about possessions po, ang ibig sabihin niyan, kayamanan na meron sa kanya, yun yung sasapat sa buhay niya. Amen po ba? Minsan maraming tao, yumaman lang ako, sapat ng buhay ko, kaya tumataya sila sa loto, di ba? Sabi sa katabi, parang history natin to dati Amen. Tumataya sila sa loto, kaya ayan. Hanggang ngayon, di naman sila nanalo. Kaya imposible tayong manalo sa loto, kasi hindi tayo nagtataya. Tama po ba? Amen po ba? Pero, kung sino daw po yung nagtaya ng kanyang buhay, alang-alang sa Panginoon, yung cost for the sake of the Lord,
Hindi yung possessions niya ang pinahalagahan niya. Sabi niya, then as far as for our introduction, and then we have the opening door to enter, to become one of Christ's disciples. Sa key verse po natin, sa Luke 14 verse 27, sabi ni Lord sa Amplified Bible, whoever does not carry his own cross, ang meaning niya sa Amplified, yung whoever does not carry his own cross, ay sabi niya, expressing a willingness to endure whatever may come and follow after me. Ang meaning niya sa Amplified meaning, believing in me, conforming to my example, and living, and if needed be, suffering or perhaps dying because of faith in me, cannot be my disciple. You see, ang ganda po ng explanation ng Amplified Bible kasi ini-express niya yung meaning. Kahit sino daw po ang nagko-confess na siya believer, siya mananampalataya, siya sumusunod sa Panginoon, pero hindi niya kayang magpasan ng kanyang cross. Hindi niya kayang mag-express ng willingness na kahit anong hirap, papasanin ko ito. Hindi ko ito i-give up because God put me this cross, and the one who give me this cross, He knows my capacity. He knows my ability. He knows my potential. At sabi doon, follow after me. Malalaman mo naman ng isang disciples ng Panginoon kasi ang sinusundan si Jesus Christ. Amen. Nalala niyo yung, nalala ko noon, nakwento ko sa inyo noon, nung kami ng asawa ko, nagdadrive kami from Baguio papunta sa Agoo. Mga around doon sa Tubao, may sinusundan kaming malaking tracking. Tapos nakalagay doon sa likod, sabi niya, don't follow me, I'm lost. Don't follow. At least honest. Doon sa likod, don't follow me, I'm lost. So pag susunod ka nga doon, then mawawala ka talaga. Sino sa inyo minsan, you follow a lost person and then you become lost. Sometimes you follow your lost heart and then you become lost. Pakisabi siyang katabi, confirm. Amen. Dapat matik na yan. Pag alam mong lost ito, huwag kang mag-imbento ng storya kasi si Jesus lang ang naglalast na hindi lost. And then we must be faithfully following Him. Kaya nga sabi doon, ang requirement, kailangan carry your cross because God give you that cross. And He knows because He give you the capacity. Pero alam ni Lord na kaya nating mag-follow sa Kanya eh. Once we believe in Him, nagko-conform tayo sa Kanyang example, namumuhay tayo sa pinapamuhay Niya, handa tayong makadanas ng mahirap na sitwasyon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. There are times we experience persecution, there are times we experience hardship sa buhay natin because we are following Christ. Sabi niya, pag hindi nyo kaya yan, you cannot be my disciple. You could be a religious person, but you cannot be a disciple of our Lord Jesus Christ. You could be in the church, but you cannot be the disciples of our Lord Jesus Christ. But the focus ng simbahan is go and make disciple. Ayun po mga kapatid. Go and make disciple. Because ang isang genuine disciple, they are a quality and quantity person. Although before pa naman tayo dinisciple ng Panginoon o nadi-disciple ng salita ng Diyos, meron na pong kalidad sa quantity dyan sa buhay natin. Kailangan lang talaga i-develop. Kailangan lang i-disciple. Ang isang disciple na hindi siya dumaan sa tinatawag discipline, sa development, hindi yan basta magiging isang quality and quantity na disciple. So kailangan dumaan siya sa process ng discipline, ng development, kailangan dumaan siya sa process ng tamang direksyon. Amen po ba? At malalaman niyo sa buhay niyo if you are really and faithful followers of our Lord Jesus Christ. So I share with you right now 4 keys to becoming a true disciples of our Lord Jesus Christ. So 4 na keys
And I want you to realize if isa tayo na nito, ina-apply na natin itong apat na susi nito, na maging disciple ng ating Panginoon Jesucristo. Number 1 po, malalaman natin na tayo po ay may marka or ina-apply natin ito. Number 1, naturo sa Bible is putting Christ above all. Napansin niyo po yung introductory and key verse po natin. It's all about Him. You have to willing to give up all possessions. Amen po ba? You are willing to carry the cross and to follow after Jesus. And that is discipleship. Amen po ba? That is the entrance to become. And itong 4 keys nito, this is the whole. At meron agad itong result. Number 1, putting Christ above all. When was the last time na ang Panginoon ang higit sa lahat at lahat-lahat sa buhay mo? When was the last time? Kasi baka ang lahat-lahat sa buhay mo, asawa mo, ay hindi ka disciple ng Panginoon. Ang lahat-lahat sa buhay mo, yung nanay at tatay mo, ay hindi ka disciple ng Panginoon. Ang lahat-lahat sa iyo, yung kayamanan mo, ay hindi ka disciple ng Panginoon. Ang lahat-lahat sa iyo, yung girlfriend mo o boyfriend mo, abay hindi ka disciple ng Panginoon. O ang lahat-lahat sa iyo, trabaho mo, hindi mo maiwan-iwanan for the sake of following Christ, or farm or business, ay hindi tayo disciple pa ng ating Panginoon. Or ang lahat-lahat sa iyo, sarili mo. And then we are not disciple of our Lord Jesus Christ. Because the verse of Luke chapter 14 verse 26 sa NLT, sabi ni Lord, if you want to be my disciple, you must, sabi niya, by comparison, hate everyone else, your father and your mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. For the sake of Christ, ang verse nito, hindi po tinuturo na kasuklaman mo ang mga mahal mo sa buhay. Kundi unahin mong mahalin ang Panginoon. Unahin mong sundin ang Panginoon. Unahin mong paglaanan ng panahon ang Panginoon. Amen po ba? And then next na yung magulang mo, anak mo, asawa mo, and then sarili mo. Kumbaga, yung pinaka-priority, yung above all else, dapat po ang Panginoong Jesucristo. Because if not, then we cannot. Amen po ba? Ngayon, pag you put Christ above all sa buhay mo, talagang tutuhanan talaga, madali namang maayos dito sa baba eh. Napansin niyo po, kapag si Lord ang mahal mo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong buhay mong sinusunod ng tutuhanan, din maaayos mo dito sa baba. Kaya bago ka mag-ayos ng mga problema ng iba o problema mo sa baba, ayusin mo muna natin yung problema natin sa ating relasyon at the top. Sa ating pong Panginoong Diyos. Kasi siya yung tutulong dito sa baba. Are you with me po mga kapatid? So meron tayong aayusin. The first one, sabi niya, kung gusto natin maging disciple niya, meron tayong ikukonsidera, ikukumpara, na dapat, na-check natin, dapat mas mahal ko si Lord una sa lahat para itong mga minamahal ko, ma-manage ko ng tama. Maging maayos ng pag-manage ko maging sa aking sarili, because if not, sabi ni Lord, you cannot be my disciple. Amen po ba? Amen. Ilan lang po nakakaintindi ng verse nito. And believe it or not, if you are faithful to follow this verse, na talagang una si Lord, nakatuon ka talagang totoo at tunay sa pagmamahal kay Lord, then madali naman maayos dito sa baba. Kaya yung number 1, putting Christ above all. Wow. Sarap po pakinggan no? Siguro pag nakikita ng Panginoon na siya yung una, the next part, i-bless ka niya. Pagpapalain ka niya. Not religiously but by relationship. Katulad ng topic natin nung nakaraan. Yung totoo naman Ang totoong relasyon sa Panginoon, amen, between you and God.
Pero meron niyang lalim eh. Meron niyang roots na tinatawag. Hindi basta-basta. Kaya we all must submit to this verse na dapat una po ang Panginoon. Minsan ganito po tayo. Tingin kayo sa akin. Minsan itong verse na ito, binabaliktad natin. Anong ginagawa natin? Inuuna natin yung own life natin. Sarili muna natin. Baliktarin natin yung verse. Pangalawa, papunta sa ating brothers and sisters, sa ating children, wife or husband, sabihin natin, o mother and father. Ang process, sabi ng Panginoon, unahin muna siya. Papunta sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, and then sa iyong sarili. Kumbaga, laging huli po ang sarili. Kasi pag inuna mo na ang iyong sarili, I call that selfish life. Kapag ang isang selfish na tao, 200%, they cannot become Christ disciples. Pero ang isang selfless na tao na pinapriority ang Panginoon, amen po ba? I do believe the Lord will bless your next priority if you prioritize Him. Nung priority ko po ang Panginoon, hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon, maging yung next generation ko. The mere fact, they are blessed. At yung sarili ko, hindi naman pinabayaan ng Panginoon. I am blessed and become a blessing to others. Pwede bang palapan po natin si Lord? To God be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, keys to become a true disciple of our Lord Jesus Christ is remain faithful to His teachings. Remain faithful to His teachings. Nakikitaan na talagang nananatiling tapat sa salita ng Diyos. Minsan, totoo po, there are many teachers around us. Amen. There's a lot of teachings, although inspirational, motivational, or business or anything. Pero kung meron ka dapat mas tapat na pinapakinggan mo, kung sa una may tapat na nilalagay mo at the top of your life, si Lord, kung meron dapat higit sa lahat na pinapakinggan mo, na talagang totoo na dapat sinusunod mo, dapat yung turo ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon, yung word ni Lord sa buhay po natin. Hindi dapat siya pinapahuli. Kasi kung sumusunod ka sa Lord, ang kasunod nun, yung kanya pong salita. John chapter 8 verse 31, and then Jesus said to the people who believe in Him. Amen. So sinabi ito ni Lord sa mga taong naniniwala sa Kanya, to even Jew or Gentiles, even you and I, sinasabi ng Lord, you are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. Pwede mong palapan po natin si Lord. To God be the glory. Yung turo lang na dapat Brother Jason, naghang yung ating video. Yung katuruan na dapat, dun lang tayo dapat faithful, sa turo lang dapat po ng Panginoon. Hindi kung sa ano-anong mga tinuturo. Amen po ba? Meron tayong higit na pinapakinggan, higit na sinusundan, higit na ipinapamuhay, and it should be the teachings, the word of our Lord Jesus Christ. Dapat dyan tayo dapat faithful. Sino po sa inyo faithful sa 24 oras, di ba? Or TV Patrol. May mga ganun eh. May kanya-kanyang channel. May kanya-kanyang iniidolo. May kanya-kanyang pinapakinggan. Ito pag hindi ito si Pastor A, saka si Pastor C, hindi ako makikinig diyan. Pag hindi si Bishop B, saka si Bishop X, hindi ako makikinig diyan. We must be faithful sa teaching ng ating Panginoon so that we become one of His disciples. Ang marka na nakikita na tayo po disciple ng Lord na ay faithful tayo sa Kanyang teachings. Yun dapat yung ating binibigyan ng tuon. Yun dapat ang binibigyan natin ng panahon. Yun dapat yung sinusunod natin. Kasi ang disciple ng Panginoon, ang sinusundan ng Kanya pong salita. So number 2, remain faithful to His
teaching. Kapag faithful tayo sa kanyang tinuturo, pinapamuhay, sinusunod natin, sabi ni Lord, you are truly my disciples. Bakit niya ito sinabi? Kasi hindi lahat ng followers true disciple ng Panginoon. Hindi lahat ng pupunta sa church true disciple ng Panginoon. Bakit niya sinabi yan? Kasi sabi nga doon sa John chapter 6, libo-libo yung pinakain ng Panginoon nung tinapay at isda. Pero ang totoo, ang gusto lang naman nila, himala at pagpapala. They are not faithful sa teachings ng Panginoon. Kaya pag nasa church ka, ang gusto mo lang worship, ang gusto mo lang may kainan, ang gusto mo lang fellowship, but you are not devoted, you are not faithful sa teaching ng Panginoon, then you are not Christ's disciples. May kausap po ba ako, mga kapatid? Ang priority ng isang disciple ng Panginoon, yung kanya pong salita. Doon dapat siya tapat. Yun dapat yung sinusunod niya. Sabi niya, you are truly my disciples if you remain. Look at the word remain. If you remain faithful to my teaching. Ang ganda, no? Kung meron ka dapat katuruan na pinapakinggan, higit sa lahat, dapat ang turo ng Panginoon. Kung meron kang sinusunod, ipinapamuhay ang turo ng Panginoon. Sorry po, Brother Jason, paki-edit na lang po. Number 4, number 3 po ito. Hindi ko to napansin. Number 3, yan, loving like Christ. Yan po yung loving like Christ. Ang isa pong marks o kung paano maging isang disciple, yan po yung mark kanya, loving like Christ. John chapter 13, verse 34 to 35, sabi po ng Panginoon, I am giving you a new commandment, that you have loved one another just as I have loved you. So you too are to love one another. And verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you have love and unselfish concern for one another. Pwede bang palapan po natin sila sa kanya pong banal na salita. Amen. Ang turo po ng Bible sa atin po lahat. Ang tinuturo po ng Panginoon, magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Ulitin ko po, ang turo ng Panginoon, magmahalan tayo katulad ng pagmamahal niya sa atin. Yan yung disciple na nag-grow. Yan yung disciple na nagmamultiply. Yan yung disciple na napiplease, na o-honor po ang ating Panginoong Diyos. Malalaman natin, di ba ang utos dati, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love others as you love yours. That is the greatest commandment. Nung sinabi niya, a new commandment. Tapos pag titignan mo, parang kamukha lang naman ito nung luma. Are you following po? Pero sabi niya, dahil I show up, I share my love, I show you how to love, then love others just as I have loved you. Paano tayo minahal ni Lord? He loves us unconditionally. Amen po ba? Amen. Ang gusto ni Lord sa kanyang mga disciple, magmahalan tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Kasi pag nagmahal ka sa kapatid mo katulad ng pagmamahal niya sa'yo, bagsak ka. Pero pag nagmahal ka sa kapatid mo katulad ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, and make sure you feel and you experience the love of God. Because if not, pag hindi mo na-feel, hindi mo naramdaman, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos, or hindi mo naunawaan kung gaano ka minahal ng Diyos, namatay siya para sa'yo. Bumaba siya para sa'yo dahil mahal ka, and then guess what happened? Then you cannot love others as the Lord loves you. May nasusundan po ba, mga kapatid? Kaya ang command sa Bible, malalaman daw po ng lahat. Thank you sa akin. Malalaman ng lahat. Kumbaga, magiging inspirasyon, magiging encouragement sa iba na tayo po nagmamahalan
o maging inspirasyon sa iba na tayo po mga disciple ng Panginoon dahil tayo po nagmamahalan. Not the limited love of feeling of men, but the limited love of God na kung saan kayang ibigay ang lahat. Look at the word. Sabi niya, if you have love and unselfish concern for one another. Ang focus ng Panginoon dun sa kanya pong mga disciple. Na kung saan dito dapat una eh. Dito dapat tayo sa church na workers, leaders na di-develop as disciple. Dapat tayo talaga ang nakikitaan na we love one another as Christ loves us. Hindi yung mahal ko lang siya pag ang requirements, yung new commandments na sinasabi ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa'yo, ganon ka dapat magmahal sa kapwa mo, because if not, then we're not Christ's disciples. So ngayon, hope we've learned na we need to love like Christ, because tayo rin naman ay kinahabagan o inibig po ng ating Panginoon. At nakikita ng iba na tayo po totoong disciple ng Lord pag tayo nagmamahalan, at ang ating weapon to love is the way that Christ loves us. Amen po ba? Nasusundan po ba mga kapatid? At dun lang tayo magpo-produce, magre-reproduce ng bunga. Because number 4, the last one, is all about bearing fruits. Nakikitaan tayo ng pagbubunga. John 15 verse 8, sabi po, final verse, my Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourselves to be my true disciples. Nakita niyo po, ang discipleship, nauuwi siya sa fruitfulness. Ang outcome ng discipleship ay hindi lang pagbabago, kundi pagbubunga. Are you with me po mga kapatid? Kasi imposible sa isang tao na sumusunod sa Panginoon na hindi nagbabago. May kausap po ba ako? Imposible sa iyo at sa akin na inuuna ang Panginoon, inuuna ang kanyang salita, nagmamahal katulad ng pagmamahal niya na hindi nagbabago. At imposible talagang hindi nagbubunga. So, we need to recap. Kailangan natin balikan sa buhay natin. Kasi itong 4 na ito, dapat pina-priority natin ito sa ating pong pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod. Maging sino ka man, saan ka man, ito ang tandaan mo. Dapat itong 4 nito, ito yung inuuna ko. Kahit bata ka pa, kahit kasimula mo pa lang sa church, o matagal ka na, balikan mo ito kasi itong 4 na ito, parang sinasabi ng Lord, alam mo, ito yung kabuuan ng teaching ko nang bumaba ako. Amen po ba? So, ang gusto ni Lord, nasa top siya. Higit kanino man. Siya dapat yung sinusundan natin, higit kanino man. Hindi sarili natin, hindi sino man, kundi siya lang ang pinakauna para yung next natin, there will be blessed. Kung meron ka mang teachings, may kausap ba ako mga kapatid? Kung meron ka mang teaching na pinapakinggan, sinusundan, pinapaniwalaan ng matindi, isinasabuhay, dapat yung teaching niya, dapat yung tinuturo niya. Amen po ba? Ang ibang mga tao hindi nakikinig sa tinuturo ng Panginoon kasi hindi sila disciple ng Lord. Isang disciple sila ni EBCD, EFG, HIG, sabi ni Caleb. Minsan, ang sinusunod nila yung sarili nila. Pagdating naman sa pagmamahal, mas marami pa yung kinasusuklaman niya kumpara sa minamahal niya. Bakit ganun? Ang turo sa Bible, yung new commandment na ito, this is very powerful. Kung bakit sinabi niya itong new? Because
kung naranasan mo, naramdaman mo, ang pagmamahal niya sa iyo din ang i-share mo. At yung life na yan, nagdadala yan ng outcome or result ng pagbubunga. At sabi ng Lord, nag-glorify ang kanyang Ama. Kapag tayo po nagbubunga ng sagana, sabi niya, at napapatunayan, sabi niya, and prove yourselves to be my true disciple. Ano daw po yung proof? Ang iba, nagpo-profess, nagko-confess, I am a Christian, I'm a Christ disciple. Then where is the fruit? The fruit of transformation. The lasting fruit. Transformation yung pagbabago sa buhay natin. Lasting fruit. Yung mga nadala natin sa Panginoon. Kaya alam nyo, ang isang quality disciple ng Panginoon, yung natuto sa turo ng Lord, nagdadala yan ng quantity. Merong proof of quantity ang isang quality disciples ng ating pong Panginoon. Quantity of productivity. Kasi diyan nakikita na talagang napaparangalan natin ng totoo ang ating Ama, hindi lang sa salita, kundi ang resulta ng ating pong pamumuhay na alinsunod sa Panginoon. Again, let me challenge everyone. Kung totoo na si Lord ang sinusundan mo, kung totoo na nag-invest ka ng panahon noon hanggang ngayon, and then ikaw mismo, nai-enjoy mo yung outcome. Yung dati mong pamumuhay, hinubad mo na, tinalikuran mo na, at yung buhay ng Panginoon, yan na yung meron sa'yo. Katulad ng sinabi ni Pablo, pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. Hindi na yung dating soul na persecutor and unproductive sa kaharian ng Panginoon. Sabi niya, it is I no longer who live. May tanong ako sa inyo, sino ang nabubuhay dyan sa loob mo? Kasi kung ikaw pa yan, or sinasabi mo dun sa girlfriend mo, ay, kade, pag wala ka, wala na rin ako, wala nang saysay ang buhay ko. Deceive. Deceive. Pag iniwan mo ako, wala nang saysay ang buhay ko. Maraming ganun eh. We misuse the love of Christ. Sinasayang natin. Pero ngayon, ito po ang aking challenge sa bawat isa sa atin. Kaya mo bang i-give up ang lahat? Kaya mo bang i-surrender ang lahat para sa Panginoon? Kaya mo bang sunugin lahat ng mga napakinggan mong alam mong hindi tama for the sake of the truth of Christ's teaching? Kaya mo bang magsimulang magmahal muli ng iyong kapwa katulad ng pagmamahal sa iyo ng Panginoon? Because kapag kaya mo, may darating na matinding pagbabago at pagbubunga sa buhay mo. Huwag sana tayong bumato. Simulan nating magbago. Simulan nating lumago. Amen. Para tayo po magbunga. Because only fruit, sabi sa Bible, lasting fruits, resulta ng buhay po natin, pagbubunga, dyan lang po napaparangalan ang Panginoon. Maybe, nakatapos ka sa pag-aaral, sumaya ka, nakuha mo yung kursong gusto mo. Maybe, na-hire ka sa trabahong gusto mo. Nakapunta ka sa bansang gusto mong pag-abroadan. O naasawa mo yung napakaganda na kinailaban mo. Or nakasakay ka sa first class na eroplano. Or kahit man lang sa royal class na bus na Victory, Baguio to Manila. Masaya ka. Pero ang tanong, paano ko ba
Paano ba malugod? Paano ba maparangalan ang Diyos sa buhay ko? Amen po ba? Hindi mo kailangan sabihin sa iba, disciple ako ni Lord, disciple ako. Kitang-kita. Hayag na hayag in public. Sabi ni Lord, and then sabi niya, and prove yourselves to be my true disciples. Because not everyone is Christ true disciples. Sa last part nito, yung John chapter 6, thousands of people, they are following of our Lord Jesus Christ for the sake of miracle, for the sake of provisions. Pero nang sinasabi na ng Panginoon, my body is the true bread, my blood is the true drink. Yun, hindi na nila naintindihan ang Lord. Naway ngayon po, while listening and learning to my preaching, according to all God's words, saan hindi natin ma-misunderstood si Lord? Sa sinasabi sa verse nito. Baka yung una pa lang, ano ba yan? Si Lord, inuutusan akong kasuklaman ko, aking magulang, aking mga kapatid. Ay, hindi sa kanya. Hindi, sinasabi niya ito. By comparison, na dapat mas higit siya sa mga pinapahalagan mo at sa sarili mo na sobrang pagpapahalaga. Amen po ba? Maraming tao, libo-libo, iniwanan si Lord. Alam nyo, only, sabi doon sa Bible, only 12 remain. Only 12 remain. Pero ano sabi ni Lord? Ano sabi ni Lord? Sabi niya, sa 12 na yon, may isa doon, anak pa ng dyablo. Pag sabi siya tabi, hindi ako yun. Pakilakas, hindi ako yun. Don't be part that's history of being son of the devil like Judas Iscariote. Don't be part of the history, mga kapatid. Kasi ang matindi doon, kasalo lagi yun ng Panginoon. Kasama lagi ng Panginoon sa pagtulog, sa paglalakad, sa pagkain. Talagang sunod-sunod talaga. Pero sumusunod siya kasi may nakukuha siyang benepisyo sa sarili niya. Pero meron ba kayong puso ngayon na susunod ako sa Panginoon? Hindi para magbenepisyo ako. Kundi una-una, ma-honor ko siya, mag-glorify ko siya because yung buhay nito, at least yung magbibenepisyo nito, yung mga taong pinapahalagahan ko, hindi yung sarili ko eh. Yan yung tinatawag na selfless person. Di inuuna yung sarili niya. At alam niyo, ang isang totoong disciple, ganito. Yung talagang, kung meron siya, naalala niyo sabi ni Peter, sabi niya, Lord, kailan naman kami pupunta? Kanino naman kami susunod? Nasa inyo ang mga salita na nagbibigay buhay. So dapat everyday, nakatuon tayo sa Panginoon, sa mga salita niya na nagbibigay buhay. Kaya minsan yung buhay natin, walang kabuhay-buhay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi walang devotion. Sabi siyang katabi, kwento natin to dati, kaya buti na lang. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Kita nyo? Maraming tao naghihingalo na eh. Sorry po kung naitatama tayo. Hindi to patama naitatama tayo. Walang kabuhay-buhay. Pero may pera naman ako, may trabaho, may maganda naman akong asawa, or may magaganda, gwapo anak. Pero bakit ganito ang buhay ko? Siyempre, yung salita niya na isasantabi natin eh. Amen po ba? Tapos pag pinikon tayo, dali nating mapikon. Hindi na natin kayang magmahal katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Mga kapatid, una sa atin, ang gusto po ng Lord, ma-develop tayo as a quality disciple that carries His character. Thank you sa akin kasi ito na yung pinaka-climax. Ang gusto ng Lord, to God be the glory, ma-develop tayo as His disciples that carry His character, clothed with His character, carries His values, His morals,
His wisdom. Hindi yan pinagkait ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, then we have the mind of Christ. Yan po ang gusto ng Lord sa atin. Amen po ba? At ang disciple ng Panginoon dapat nagpapakorek, nagpapadirect, nagpapadisiplina. Kasi kapag ka hindi, maybe will be the part of the history of betrayal o history of being one of ayaw nating puntahan. Tularan po natin ang pagiging disciple ni Pedro, although may mga sablay-sablay. Pero at the end of his life, he become Christ-bearing disciple. First preaching, 3,000. Second preaching, 5,000. Another preaching, a lot of people coming to our Lord Jesus Christ. Pwede mo palaban po natin si Lord? We become Christ-bearing disciples. Fruit-bearing disciples. Yan pa ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung sa buhay mong nabago, naligtas, marami kang nadala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit tayo nag-struggle ngayon? Bakit hirap na hirap tayo ngayon? Kasi itong 4 keys na ito, hindi ito masyado hayag sa atin. Hindi ito masyado nakikita. Kaya balikan po natin. Magkaroon tayo ng commitment. Forgive me, pero gusto ko itong sabihin sa inyo lahat. This is the outcome why hanggang ngayon, iniiwasan natin itong teaching na ito. Dinadaan natin sa mabait ako, nagsisimba ako, nag-ministry ako, lagi akong nasa simbahan or sa gawain sa outside. Balikan natin ito. Because ang turo ng Panginoon, go and make disciples. And how to become genuine disciples. How to become disciples na merong marka. So dapat ito po. For the last, may kausap po ba ako? Hello? Si Mark, si Nico, may kausap ba ako? Sa likod, si Lyra. Tanungin mo yung katabi mo, where is the fruit? That is a good question. Hindi nakakapikon na tanong. Where is the fruit? Kapag may tunay kang relasyon sa Panginoon, merong resulta, merong bunga. Bunga ng ano? Pagbabago. Pagbubunga. At yung bunga mo nananatili, nagtutuloy-tuloy. And alam nyo, being a disciple is the most rewarding life. Alam niyo ba kung bakit the most rewarding in life? Kasi nagiging quality person ka. And you carry the loads. You carry the loads. You become more trustworthy. And then the Lord is able to trust you more. Amen po ba? Pwede ba tayong mapagkatiwalaan ng salita ng Diyos? Hindi lang dun sa gusto nating gawin para sa Diyos, dun sa gusto niyang ipagawa sa atin. Laliman pa natin, yung isang deeper na disciple ng Panginoon. Anong sabi ni Paul? I give up everything. Sabi niya, I give up everything for the sake of Christ. He is a great model of Christ's disciples. Sabi niya, follow me, just as I follow the Lord Jesus Christ. Siya lang sa lahat ng mga disciple lang nagsabi, tularan niya ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo Jesus. He gave up everything. Yung kanyang kasikatan, yung kanyang kayamanan, he gave up everything for the sake of knowing Christ, for the sake of following Christ, for the sake of living like Christ. Pwede bang palapang muna natin si Lord? Amen po ba? Praise the Lord. Sinong iniidolo mo? Sinong pinapalo mo? Sinong pinaglalaanan mo ng panahon na pinapakinggan mo? Amen.
Pero totoo, kung meron ka ng relasyon sa Kanya, and then merong pag-asa na maging isa tayong totoong tagasunod ng Panginoon. And I'm very thank God sa buhay po ninyo. Alam niyo ba kung bakit? Because yung mga nananatili na nakikinig sa Kanyang salita, nananatili sa relasyon na inuuna siya, nagmamahal sa Kanyang kapwa katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa Kanya, sila yung merong quality and quantity life pagdating ng araw. Pero kung nasa quantity and quality life ka naman ngayon, mga kapatid, I encourage you. Amen. I encourage you. Kasi hindi dapat nagtatapos doon. Ano na ako? Matatag na ako eh. Mabunga na ako. Sabi doon, manatili ka pang matatag at manatili kang tuloy-tuloy na nagbubunga. Huwag kang aalis dyan sa tamang ground na kinatatayuan. Praise the Lord. Magtuloy-tuloy ka. Kaya yung mga disciples, tama po? Hanggang sa namatay sila, talagang sumusunod sila sa Panginoon. Ang sabi nga ni Paul, sa mamatay kaysa mabuhay, nasa Panginoon. Yan yung isang quality na disciple. Yan yung hindi basta-basta malalagot. Yung hindi basta-basta binibenta ang kanyang leader o si Lord. Yan yung isang quality na disciples. Prayer ko po ngayon, mga kapatid, while you are listening and learning, na hindi lang kayo basta maging disciple, maging quality and quantity na disciple tayo. Na dumaan sa tamang proseso. Amen. Dumadaan sa tinatawag process ng may nagdi-discipline sa atin, may nagda-direct sa atin, nagdi-devotion din po tayo. Kung meron man dapat matinding nagdi-devotion, tayo dapat yun, mga disciple. Ang isang disciple, devoted yan sa apostles' teachings. Devoted yan sa teachings ng Lord first. At sa tinuturo sa Kanya, devoted yan. Yan yung marka eh. Tapos, nagpapadisiplina. Nagpapakorek. Kasi you cannot correct if you are not corrected. You cannot discipline others if you are not undergoing disciplinary part sa buhay natin. At higit sa lahat, direksyon ng Panginoon lagi ang sinusundan. Lord, pwede bang ikaw na po ang maging timon ng buhay ko? Maging timon ng buhay ko. Tila ako barko, susunod na lang ako sa iyo. So therefore, fix your eyes on Jesus. Your ears, your heart, kabuuan ng buhay mo sa ating pong Panginoon. I think tonight, kailangan natin ng full surrender, mga kapatid. Walang halong pagpapanggap. Full surrender. Meron mga tayong dapat isuko. Amen po ba? Meron tayong dapat i-confess sa Panginoon. Habang napapakinggan natin itong 4 na susi, kung paano maging isang disciple ng Panginoon para maging quantity and quality yung life natin. Pagkatiwalaan tayo ng Panginoon. I think tonight, ito sa buhay mo. Huwag mo itong wawalain. Kasi, even si Lord nangungusap sa akin na gusto niyang pasabi ito sa inyo na, di ba kayo na-amaze kay Judas? Katabi na lagi si Lord. Pero kawalan ng pangunawa dahil siya po ay nahahawa ng kanyang wrong desire. Kawalan ng pangunawa. Mag-ingat kayo habang kayo nakikinig ngayon. Dahil sa kawalan ng kanyang pangunawa, nasisihan na lang siya. Nakikinig naman siya, pero hindi niya inuunawa. Hanggang one day, ang sinunod niya, yung desire ng puso niya. Benenta niya yung guro niya. Yung discipler niya, benenta niya. Pinagpalit sa pera. Yung Panginoon, pinagpalit sa pera. Literal. Yung discipler niya, pinagpalit sa nasa ng material na bagay. Bakit nangyari yon? Because lack of understanding. Kung naiintindihan niyo itong tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon, hindi natin iiwanan si Lord for the sake of pleasure. Hindi natin iiwanan si Lord for the sake of possession. May mga tao, yung binatang mayaman, iniwan si Lord for the sake of possessions. Si Judas naman,
Binenta ang Panginoon for the sake of pera. Maraming mga tao naman, iniwanan si Lord for the sake of pleasure. Ang gusto lang nila, pleasure, pleasure. Masiyahan sila. Pero sabi ng Lord, my body is the true bread and my blood is the true drink. Anyone who believes in me, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Kung sino man nananatili sa akin, at ako sa Kanya, sabi niya. Amen. At ang mga salita ko na natili sa Kanya, yun eh. We need to have deeper understanding sa Kanya pong salita. Once you have deeper understanding and you grab that, then the word of the Lord is faithful to defend your life. Because only His word, only Him and His word, na dapat doon tayo defendant sa Kanya pong salita. Hindi independent. Dapat tayo nakadepende lagi sa Kanya at sa Kanyang salita. Let us all pray. Hallelujah. Amang banal, maraming pong salamat o Diyos sa inyo pong banal na salita. Meron ka pong tinuturo sa amin. Meron ka pong inihahayag po sa amin, Panginoon. Lord, dito pong salita namin, mahakbangan namin ito, masunod namin ito, malakaran amin sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Lord, ipaunawa mo ito patuloy sa amin na maipabuhay po namin, Panginoon. So that one day or even this day, we become one of your genuine disciples. May quality and quantity na marka po, Panginoon. We can carry the loads and you can trust us more, Panginoon. And even you can expand our territory and you give us more blessing and breakthrough and favor and enabling grace, Lord. Panginoon, kami pong mga nabubuhay ngayon. Help us to become more faithful disciples of yours, Panginoon. Sabi mo, ang totoong disciple mo, O Diyos, sumusunod sa inyo ng tapat at totoo. Inuuna ka, nakikinig sa inyong salita. Nagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Nagbabago at nagbubunga at nagpaparangal sa inyong Ama. Dalangin ko po, Diyos, sa lahat ng mga kapatiran niya. Lord, now we are the part of history that carrying the gospel. We're the part of the history, Panginoon, ng buhay namin that advancing your kingdom. Ang buhay po namin, isang pong patutuo ng tagumpay para sa aming next generation. Not shame, not betrayal, not like Judas, Lord, but be like Peter, be like Paul, be like Philip, that they're willing to give everything, Lord, for the sake of you, our King, in your kingdom. For the sake of the purpose, for the sake of the calling that you have put in their heart, ganun din po sa aming pong mga buhay. Kaya tonight, Panginoon, we surrender everything, Panginoon. Lord, we reconnect with all faithfulness and we confess all those things, Panginoon, na bumulag sa amin. All those things, Panginoon, na nagpabato sa puso namin. Itong bumulag sa amin at nagpabato sa puso namin, all gone because of the Lord Jesus Christ that lives in our heart. And all things new right now. At we have a fresh return, fresh restart, fresh starts, Panginoon. Sa tulong mo, Lord. Sa tulong ng iyong Espiritu, Lord, tatayo kaming matatag bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod mo, na may kaunawaan sa inyong banal na salita. Lord, we break every strongholds of foolishness in our thoughts. And right now, Lord, we receive understanding,
wisdom and knowledge from your word na binigay mo sa amin. At hindi kami, Panginoon, maiisahan ng kaaway. Bagos we will continue to live transform and bearing fruits that honors and glorifies you, Father God. Salamat, Lord, at the middle of this week, pagpalain mo po patuloy yung mga kapatid namin na nasa sambahan, mga tumatayo, mga nagmamanage, Lord, sa music team, sa ground, sa media. Lord, I pray that you give them favor and grace and continue to discipline them, disciple them, direct them into your divine design. All of us, Panginoon, upang sa araw-araw, Panginoon, makatayo kaming matatag at matibay, lumalalim, lumalago, nagbabago at nagbubunga. Para patuloy kami magdala ng karangalan, ikakadakilang yung Panginoon. Salamat po, Ama. We love you. We honor you, Lord, maging sa mga kapatiran namin sa online na pinili po ang panahon nito na makinig po ng inyong banal na salita. Lord, I pray and I declare breakthrough and blessing be upon them. At lahat sa amin, Panginoon, ano mo na aming mga kalagayan, set us free. Bless us upon the heavenly blessing, O God. Anoint us. Lahat po kami, Panginoon, matutulog kami tonight. That bless, encourage, empowered, and energized by your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Can we give the best clap offering sa ating pong Panginoon Diyos? God be the glory po. Maraming salamat po sa bawat isa sa church at sa mga nasa online. Balik na po sa church at God bless us all. See you next time po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And tayo nga pong lahat tayo muling tumayo at tayo po patungo po sa atin pong pagbibigay. Ayan. Encourage po sa bawat isa na kung kayo po mag-send ang inyong tithes and offering, meron pong Gcash number na nakalagay po sa ating pong TV screen. Yan. Tayo pong lahat tayo muna tiling nakatayo, tayo po manalangin bilang pagtatapos po ng ating pong gawain ngayong gabi. Amen? So, tayo pong lahat tayo pumikit at tayo po manalangin. Bigay ko po kay Brother Nico, yun pong ating closing prayer and sa prayer na rin po sa ating pong tithes and offering. Sige po mga kapatid, tayo po muling manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat sa iyong banal mong salita na aming napakinggan ngayong gabi, Panginoon. Lord, maraming salamat sa paalala, Panginoon, sa correction, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na iyong ginamit, Panginoon, upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Na ang iyong salita nawa ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. Hallelujah, Lord. At Lord, maraming salamat sa buhay, Panginoon, ng mga nagbigay, Panginoon. Lord, salamat sa kaloob na to, Panginoon. Panginoon, Lord, ang kaloob na to, Panginoon, ay magamit sa iyong kaharian, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, Lord. Ang mga nag-abot o hindi nag-abot, Panginoon, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, Lord. Magbukas ka, Panginoon, ng more na pintuan sa langit, Panginoon. Hallelujah. Ibuhos mo ang pagpapala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Ingatan mo rin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord. Patuloy kaming mamunga, patuloy kaming, Panginoon, lumago sa iyong salita, sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah, Lord. Balutin mo patuloy ng iyong banal mong dugo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ingatan mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang protekta. Mag-ingat, Panginoon. Ilayo mo, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, sa gawa ng kaaway ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy po naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy ka po naming pasasalamatan, dadakilain, sasambahin, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng parangal. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, muli po nating palakpakan ng ating Panginoon and salamat po muli sa inyong lahat at see you po next Sunday sa ating pong Sunday celebration. God bless you po and good night. Shalom po everyone.